Kaugnay ng balitang yan, makakausap po natin sa linya si House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua. Magandang umaga po, Congressman Joel. Magandang umaga, Daniel, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay, lalong-lalo na mga taga-ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila. Ayun. Paano yung ibang district daw ba magtampo kong joke? Joke lang. Hindi, magandang umaga rin sa kanila. Kung, on a serious note, ito po nga nangyari kahapon. Si Miss Acosta, parang iniiwasan po niya yung mga sagot at tinuturo niya po ito si Colonel Raymond Lachica. May desisyon na po ba ang prosecution kung ipapasalangin din po sa witness stand ito po si Colonel Lachica? Lahat po yan ay under consideration. Sa ngayon, kasama pa siya sa mga kinukonsider natin na pauupuin. Pero lahat yan ay titignan pa muna natin kung siya ay talagang pauupuin. Dahil alam naman po ninyo, siya ay kung sakasakaling pauupuin, siya ay magiging hostile witness. Okay. At hindi naman basta-basta na inuupo ang hostile witness unless sigurado ka sa kanyang mga sasabihin o meron kang pang-rebat sa kanilang sasabihin. Ang tendency kasi ng mga hostile witness ay kung minsan sila ay hindi magsasabi ng totoo. So ano naman ang way para malaman mo kung ang kanilang sinasabi ay totoo o hindi. Unlike yung inupo natin ngayon, si Ms. Gina Acosta, ay may basihan na tayo. At yun ay yung kanyang mga salaysay nung siya ay naupo bilang resource person sa Committee on Good Government. So with that, medyo madali natin na meron tayong magiging basihan sa kanyang mga magiging salaysay. Okay. Congressman, na-establish na po ba na mali ang paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente? Malinaw naman eh. Dahil unang-una sa ilalim ng batas, sa joint circular, tanging pwede lamang na mag-disburse ng pondo na ipinagkatiwala sa Office of the Vice President ay ang Head of Agency at ang Special Disbursing Officer. Kung maalala po ninyo, ito po ay tinanong ni Senator Kiko Pangilinan kung saan sinabi po niya at may kinote siya sa joint circular kung saan sinasabi dito na yung beneficiary kung saan i-release o i-disburse ng disbursing officer, dapat yun na yung pinaka-final recipient. So ang tanong, si Lachica ba ay final recipient ng 125 million? Kaya ba niya dinisburse? So doon lang malalaman na natin agad ang sagot. So ngayon ang tanong, bakit sa kanya inutos ng ating Vice Presidente? At kung makikita rin natin yung pattern, dahil nakita natin, iba-iba yung security officer na tumanggap. Nung nasa Davao pa siya, mayroon pang binabanggit na 2 security officer. Si Gina Acosta, kung kanino niya binibigay yung confidential fund. At ngayon, ay iba na namang security officer. Pero iisa lang ang nag-uutos. Yun ay yung head ng agency. Doon sa case ng Davao, yung mayor, si BP Sara, ang mayor pa siya. At ngayon, dito naman sa OBP, si BP Sara bilang Vice President. Okay. Sir, sabi po ni Congressman Terry Ridon, mukhang makukulong daw po si Colonel Lachica at Gina Acosta sa issue ng confidential funds ng OVP. Do you agree with his assessment, sir? Malinaw yung mga violation dahil unang-una wala nga silang maipakita na kaakibat ng mga resibo. Wala silang maipakita ng mga totoong tao. Wala silang maipakita ng mga receipt kung saan ginamit totoo yung gamot, yung mga goods. At wala rin silang sinabi nga rin doon sa joint circular na bawal gamitin ang confidential fund pambili ng furniture na ginamit din nila. So dito lang makikita muna na maliwanag kung hindi malversation, technical malversation ang kaso na maliwanag dito. Okay. So, malversation, Kong, ibig sabihin, non-bailable po yan kung sakaling kasuhan po ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Ganyan po mangyayari niyan, di ba, Kong? Tama po kayo. Kaya nga, we feel na naawa kami kay Ms. Gina Acosta
And I can say na pati yung mga ibang mga senador na nandoon, nararamdaman mo yung awa nila kay Miss Gina Acosta kung sino siya ang sasalo ng lahat ng mga akusasyon dito. Pero maliwanag din na ang kautusan ay galing sa head of agency. Kaya hindi po makakatakas dito ang head ng agency, which is ang ating Vice Presidente. Pero sir, do you share the sentiment ni Senator Raffy Tulfo na parang nakikita niya kay Mrs. Acosta parang malinis naman at hindi naman na nabahiran po ng korupsyon? Kasi ang naging kasalanan ni Miss Acosta ay taga-sunod siya eh. Sunod siya ng sunod eh. Di ba? Kahit na mali na inuutos, alam naman niya na siya ang accountable officer. Sinabi naman niya at inamin niya. So paano ka magiging accountable officer kung hindi mo alam kung sino yung kanino ibinigay, kung asan ang resibo? So doon lang, alam mo, dapat na meron kang pananagutan. At nakita naman natin kung paano siya sumagot. Nung unang-una, nung siya inupo, makikita mo parang kunyari hindi siya marunong o mahirap siya umintindi ng wikang Tagalog at English. Unless, nung sinita siya ni Senator Erwin Tulfo, biglang dumiretso yung Tagalog niya at nakakaintindi na siya ng English. Pero ibang-iba siya. Ibang-iba si Ms. Gina Acosta during the cross-examination kung saan sunod-sunod ang tanong ng defense. Sunod-sunod sa wikang English. Wala akong narinig na wikang Bisaya doon. Sunod-sunod, mahaba, English, at ang bilis niyang sumagot. Okay. Sunod-sunod din ang kanyang sagot, parang rapido. Di ba? So, pagdating sa amin, biglang nagkakaroon na naman ng problema sa comprehension. So dito mo makikita yung pagiging coach Attorney, good kay morning. Miss Gina Acosta. So, ibig sabihin, kung base sa obserbasyon nyo, anong conclusion na masasabi nyo sa ginawa po nito ni Mrs. Acosta na parang sinasabi kasi ni Senator Judge Tito Soto para daw may template? Coach nga eh. Diba? Kitang-kita naman eh. Saka actually, meron ako, na-curious lang ako dun sa isang tanong ng isang kagalang-galang natin senador. Kung saan, kinamusta niya yung kalagayan ng asawa ni Miss Gina Acosta. Ang tanong ko, ba't alam nung senador? Ayun. Okay. Dapat alamin natin yan. Hindi ba kayo nagtaka kung ba't niya alam? Oo nga. Okay. Okay, maraming salamat po Congressman Joel Chuen. Good luck po mamaya sa impeachment trial, sir.